Hello. Okay, so welcome to another video. This video is just a kind of introduction to the new phone that I'll be replacing my old phone with. The old phone that I have made an unboxing and first impressions video dito sa channel, which is this one. Itong Pixel 4a 5G na model. And after servicing me for I don't know how long years, pero quite a few years na din, it has died. As in, sobrang random death. Wala man lang flicker or anything. As in, nakalapag lang siyang ganyan sa kotse. Hindi nainitan na kasi I'm just driving na sa car. Yan, nakalapag siya. Pagtingin ko, naka-off na siya, naka-turn off na yung screen niya. Hindi pa naman siya pa-low-bat nun, like, as far as I can remember. Okay pa yung battery niya, mga half pa. Tapos naka-off na, naka-black screen na siya. So, kala ko, na random low-bat lang siya. I tried charging it overnight. I tried different cables, different charger heads. Doon sa usual na charger na ginagamit ko, hindi na siya nag-respond, walang ilaw, walang charging icon or animation dito na lumalabas. As in, dead lang siya na ganyan. So, hindi ko din siya dinala sa repair shop kasi first naisip ko yung support para dito sa Pixel 4a 5G nag-end na din. So, wala na siyang updates, wala na siyang security patches. So, hindi na rin siya magiging safe moving forward kasi nga hindi na siya ma-update. Tapos na yung support for this model. And then, it has served me na din for quite a few years. And also, medyo mabilis na rin siya malobat. Pero I wasn't expecting na iganon yung parang bigla siyang madi-deadbat na gano'n. Okay pa naman siya. Mabilis lang siya malobat. So, nung nangyari yun, I felt like it's high time na magpalit na ako ng phone. Pero actually, papagawa ko pa rin to. Hoping na magagawa siya. Nag-search kasi ako online sa mga ganong issue ng Pixel 4a 5G. And ang lumabas, base sa aking research, ay motherboard issue. So, I don't know how much would that cost kung ipapagawa ko pa to. Pero I would try. Kasi, ang habol ko doon yung storage saver privilege ng Pixel phones. So, Pixel 1, unlimited storage sa original quality ng photos and videos. May ganong privilege yung Pixel 1. Pixel 2 to Pixel 5, hindi Pixel 5a, Pixel 2 to Pixel 5, storage saver quality, unlimited din siya. So, I would try to revive this phone and this phone din, yung Pixel 2. Ito yung phone ko bago yung Pixel 4a. So, I would try to revive these two pixels para magamit ko pa rin yung unlimited storage ng Pixel phones. Kasi very big factor for me yung merong unlimited storage. So, yun ang story dito sa dalawang phone ko na to na dead na. So, ano yung ipapalit ko sa kanya? Well, every time naman na magpapalit ako ng phone, kapag either luma na siya talaga, naghihingalo na siya, or katulad nung nangyari now, na bigla lang siya namatay, I try to consider kung mag-stay ba ako sa Android or magta-try ako ng iOS. Ganyan. Kasi iPhones, we all know, okay yung camera quality ng iPhones. We're not trying to contest that. We're keeping that as iPhones. They really do have great camera quality. And so, yun yung big factor kaya na-consider ko mag-iPhone. Pero, tinitingnan ko iPhone 13. Kasi, I did not want to spend too much money sa latest iPhone model. Kasi, hindi ko siya ma-justify.
sa base sa paggamit ko sa phone. I think it's too much. Overkill siya sa akin. So, feel ko sayang pera ko kung maglalabas ako ng ganong kalaki kahit installment pa siya. So, looking at iPhone 13 models na second hand, medyo mataas pa rin. 30K for me na medyo old model na yung iPhone 13, diba? So, ang ending, long story short, nauwi pa rin ako sa Android. Pero anong Android? Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo, Pocophone. Nag-consider din ako ng Pocophone. Pero as I was searching, I realized na one of the main factors pala kung ba't pinipili ko yung Pixel ay yung software. Yung Android, yung OS. Kasi yung Pixel phones, stock Android siya. Tutusin. So, wala siyang bloatware, wala siyang ads, wala siyang sobrang gaan ng software ng Pixel phones. Which contributes a lot sa performance niya. So, kaka-search. One of the models I considered Xiaomi 14T, Poco F6 Pro, ganyan. So, mga ganong level, ganong range, budget range. And then, yun nga, that's when I came to finding itong brand na to. Well, it's not new to me. I've been hearing about it for quite some time. Pero ngayon, I paid attention a bit more. And I think based dun sa mga reviews, okay naman siya. So, I chose eto. Yan, yung Nothing phones. Not sure if you are familiar with the brand Nothing. New phone company lang siya based in London. Yung yung founder niya, si Carl Pei. Ba't pa nagpapa-history lesson ako sa Nothing? Hindi naman yun yung point. Ang point is, kumuha ako ng Nothing phone. Anong Nothing phone? Nothing phone 2A+. So, ito yung mga niya, specs. MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G. I'm not really a gamer. I'm not gonna use this phone as a gaming phone. So, I'm not really hyped about that. Pero sinasabi nila na okay yun. So, that's good. Nothing OS 2.6. Ito yung big deal for me, yung OS software ng phone. And then, display is a good feature to AMOLED display na siya. 120Hz adaptive refresh rate. Again, I'm not a gamer. And I'm not really picky in terms of the refresh rate ng screens. Kahit 60Hz pa yan, okay sa akin. Basta makatipid sa battery. So, actually, yung 120Hz, hindi ko siya in-on. Kinip ko lang sa fixed rate na 60Hz yung phone. To save battery. And then, other features, camera. 2 camera setup siya sa likod. Ayan, ganyan siya. Ayan. Main camera, 24mm wide, 14mm. Tapos, yung front niya, ayan, 50 megapixels. So, itong front, main, and then wide. Lahat yan 50 megapixels yan lahat. Tapos, ito yung kumbaga icon or signature ng Nothing phones, yung glyph. Yung flagship nila, may glyph din na ganyan. And ginawa nila dito sa Nothing 2A line, may glyph din siya. So, yan. Yun yung parang umiilaw-ilaw. Siguro may demo ko. Some say it's gimmick, some say it's functional. Siguro it would just depend on your own opinion and what your use for it would be. Pero yun yung isang isang feature niya. Ano pa? 20GB RAM. So 12GB siya talaga plus 8GB RAM booster. So total of 20GB. I don't know ano ibig sabihin niyang 8GB RAM booster, pero may ganyan siya. Pero nitignan ko lang dyan 12GB. I think it's good enough for me. So, okay na yun. Battery, 5,000 mAh. Ito yung
Sa mga reviews na napanood ko, sobrang good review ng battery performance niya kasi one of the best battery performance sa mga gantong range ng phone kasi tumatagal ng I think 9 hours to 11 hours, parang ganun. Basta matagal siya, makunat daw yung battery. So, okay yun for me kasi I don't own a power bank. I don't know why I don't own a power bank. I mean, may mga power bank naman ako before pero medyo nag-give up na rin sila. And hindi pa ako bumibili ng bago. So, etong spec na to, okay to sa akin. Makunat battery niya. Kasi nga, designed in London, London-based yung company. And then, 3 GHz, up to 3 GHz. Anin yun? I don't know what this is about, pero up to 3 GHz daw. Yun. I'm not trying to pretend naman to be a technical person and know all about the specs, pero yan siya. At a glance, may kita nyo naman. So, yun na. Ang dami ko sinasabi. Pakita na natin yung phone and yung box. Ito yung phone. Ay, nag-ilaw siya agad. Okay. Nagpapaano na siya agad. Pabida na siya agad siya. Pero dito muna tayo. Ito, ano lang to. Box ng jelly case. So, ito may jelly case na yan siya na nakalagay dyan. Yan siya, jelly case. Yan, nothing special. Ito yung box ng phone. Yan, bukas na siya. Obviously, nasa labas na yung phone. Pero hindi ko siya nabili brand new. Nabili ko siya second hand. And the story behind that is, shoutout na pala kay Sir Jasper yung nabilihan ko ng phone na to kasi itong Nothing 2A Plus, nabili niya October this year, 2024. So, 2 months na sa kanya. Itong standard version. Tapos, nag-release kasi yung Nothing ng community edition. Pakita ko lang din yung community edition. Ito, anong difference niya sa standard edition? Yung community edition, ayan siya, glow in the dark siya. Yung likod ng phone. Hindi yung glyph. Ito mismo parang silver thing na to. Tsaka yung curve design. Glow in the dark. Nagpa-design challenge sila sa community. And sa karamihan ng entries, ang nanalo ay yung glow in the dark na design. So, ginawa ni Nothing, nag-release sila, ginawa nila yung actual design na yon na glow in the dark na nanalo. They made 1,000 units nung ganon. And then, 25 of those 1,000 units ni-release nila sa Philippines. Ngayon, itong binilihan ko si Sir Jasper. Meron na siya, una niya nang nabili itong standard. Tapos, nung ni-release yung community edition, binili niya yung community edition. Kasi naman, malamang, glow in the dark yun. Ang ganda kaya tingnan. So, meron siyang glow in the dark. May extra na siya. Binenta niya na to. And, ayan, ako yung bumili. Yun. Yun lang. Binenta niya below SRP. So, I think it's a good deal. Sinama naman niya yung receipt and everything. So, yun na binili ko. Hindi na ako bumili ng brand new, diba? At least nakatipid din ako ng kahit pa paano. So, pakita ko na lang sa inyo yung laman ng box. Yan. Yan yung box niya. Yung box niya ganito. Ano siya? Kailangan mo siyang i-rip off. Ganyan, no? I-rip off mo talaga yung box para mabuksan mo siya. Tapos, ito yung box ulit sa loob. May emboss siya. Same nung design ng phone sa likod. Ito yung parang camera niya, di ba? Tapos ito yung circle. Sa glow in the dark to dun sa community edition. Tapos yan, ganyan. Basta cute lang. Mano ko sa texture eh. Yan, ganyan siya. Tapos, binuksan mo, yan. Ganyan. Tapos merong preface dyan. Welcome to Nothing. Ayun, ganun-ganun ito effect. Tapos, nandyan yung phone. Nandyan yung receipt sa loob. Sinama naman ng seller. Tapos, phone. Tapos, USB-C cable, charging cable. Wala lang siyang charger head. Yung kasama. Tapos, SIM ejector tool. Kata ko lang yung SIM ejector tool. Ang cute kasi nito. Ayan. SIM ejector tool. Yung mga cutie. Hindi siya yung parang ano lang. Yung iba kasi yung SIM ejector tool as in wala siyang hawakan na gano'n. Ayun. Very minimalist.
Yun lang. Ay, tas yung manual nandun sa ilalim. Pero yun lang. Wala namang ibang kasama na sa box. Wait lang. Yun. Okay. Yan yung box. And then, eto na ang phone. Ayan. Ang dami kong sinabi. Pero yan na. Okay. So, fingerprint scanner niya on screen. Ayan. Medyo na-set up ko na to. Kaya, ganyan na yung home screen. May dumi. Kasi natin yung dumi. Ayan. Ay, naipit. Okay na yan. Okay na yan. Yun na lang. Na-OC ako. Wait lang. Okay na yan. Ayan. So, yan yung home screen. Diba? Cute niya. Kaya ko sinabi na itong OS na to yung big factor for me. Kasi, coming from Pixel phones stock Android siya, yung OS niya. And, pag sinabi stock Android, walang bloatware, walang ads, walang kung ano-ano ina-add ng manufacturer dun sa software. So, mabilis siya, magaan siya. And then, another thing na in-add sa nating OS, may mga customized features siya. Ayun. So, ayan o, tingnan nyo. Ang cute ng ano. Hindi yan launcher. Yan na yun mismo. Yan na yung mismo. Wala akong nilagay na launcher dyan. Yan yung OS niya. Naka-dark mode lang siya. Ang pangit lang dito is, ayan, yung mga hindi compatible na apps na maging gantong icon. Nagiging colored siya na ganyan. At nagbo-blurred. Bakit blurred? Paano ba tayo focus? Blur. Yan, hindi na blurred. Okay, so, pag hindi compatible yung app, hindi siya magiging dark mode, magiging colored lang siya na ganyan. Pero okay lang. Kasi, sa ano naman, sa home screen, pumalik ka, yan, pwede mo siyang i-organize. Ito, pakita ko lang yung medyo na-cute-cutean lang ako dito sa feature na to. Itong mga icon na to, hindi apps yan. Collection of apps. So, folder siya. Diba, familiar naman kayo dun. Folder ng apps. So, sa usual, ang ano dyan, pag ginawa mo siyang folder, ganyan lang siya, diba? Collection siya ng apps. Ganyan yung lalabas. Pero dito, pwede mo siya lagyan ng cover. I don't know kung may ganito rin yung ibang phone, pero ngayon ko lang kasi ito na encounter. Ganyan. Pwede mo siya lagyan ng cover na icon. So, ito, about cars yung apps na yun. So, car yung nilagay ko. Tapos, ito naman, about banking apps. So, money. So, ganyan wallet yung nilagay ko. Diba, ang ano niya, ang linis niya tingnan. Hindi siya parang maraming bilog-bilog na ganon. Yun. Tapos, isa pa, baba, ito, folder. Gusto mo malaki para madali mo mapindot, madali mo makita. Pwede mo lakihan na ganyan. Pwede mo liit-liitan. Ganyan. Di ba? Ang cute. Yun. Kaya ito, yung camera, malaki siya. Kasi, lagi ko ginagamit yung camera nilakihan ko. Na kahit ano din, pwede mo ilagay yung mga widget. Dito. Ganyan. Pwede mo ilagay dun sa home screen. Madali mo i-click. Do not disturb. Di ba? Cutie. Yun. Ano pa ba? Yun lang so far sa OS. Ang bilis niya. Naka lang to, 60 Hz na refresh rate. Kasi, priority ko yung battery life. So, okay lang sa akin yung 60 Hz. Hindi naman ako masailan doon. Tapos, ito, yung na lang, gilid. Yung mga niya, sides. Sa right side is yung, tawag dito, power button. And then, sa left side, volume up and down. Sa taas, wala siyang headphone jack. Sa baba, yung single speaker. Hindi siya dual speaker. Yun nga din pala yung isa. Single speaker lang siya. Pero malakas yung speaker niya, in fairness. Okay, try natin yung speaker. Speaker, dito photos. Ito. Kakaiba yung babaw niya.
icing. Sinaunang icing. Ayan, diba? Nagmumukbang pa. Yun pa talaga yung pinili. Ano to, nut butter? Ayan. Yung iba, yung icing. Sa patulo naman. Ayan, sagad na volume. Umong table. Yun, ganun yung volume niya. Ay, tapos, yung glyph na lang. Pakita ko yung sa glyph. On ko yung glyph. Tapos, ano lang, press ko to. Yan. Yan yung glyph. Tapos, try natin dito. Makikita niyo siya iilaw. Anong purpose ng glyph? So, pag may ano ka, ringtone ka, ayan, ilaw-ilaw siya ganyan. Diba? Ang cute. Nag-a-alarm, pag may nag-chat, nag-text, ilaw siya. Parang notification siya. Ganun. Tapos, iba-iba yung pattern pwede. Ganun. Kaya sasabi nila gimmick, diba? Kasi parang gimmicky naman talaga siya. Tapos, another purpose ng ng glyph, may timer din yan. Glyph timer. Pag inan mo yung glyph timer, ang mangyayari naman dyan, bawa set mo 5 minutes, ganyan. Ayun o, and may animation naman pala. Ayan, hindi masyado makita. Pero ang mangyayari, 5 minutes, nakailaw yan buo. Sabang nauubos yung 5 minutes, bumababa yung ilaw, nauubos. Ganon. Yun lang, cute lang din. So, I would not say na gimmick lang yung glyph niya dito. Kasi, may function siya. Timer, di ba? May kita mo. I think that's useful. Ako gumagamit akong timer sa phone. Tapos, another thing, pwede ka mag-set na, pag ito umilaw, pag umilaw ng bawat ganyan, ganun yung pattern. That's a notification from WhatsApp or kung anong iset mo na app. So, malaman mo, pag hindi ganun yung niya, ang pattern niya, hindi from WhatsApp yan, pwede mo i-ignore or what, diba? I think useful siya. Hindi, it's a feature na you could live with or you could live without. Hindi naman siya parang sobrang main selling point nitong phone na to. Hindi naman din nila pinupush talaga yon. Pero it's a nice to have, I guess. Nice to have feature lang siya. Yun lang naman. Wala pa akong masyadong ma-review sa like full performance niya kasi kakakuha ko lang.